Magandang gabi sa inyong lahat. Buksan po natin yung ating Bible sa Hebrews chapter 6. So let us focus on Hebrews chapter 6 verse 7 up to verse 12. And I'm going to read this passage. For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessings from God. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. But, beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and to minister. Verse 11, and we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Shall we have a word of prayer? Father, we thank you, Lord, for the words that we have read this evening. We pray, Lord, that you will give wisdom to your servant. Forgive us of our sins, our shortcomings, anything that displeases you. We pray, Lord, that you will help us, Lord, to know more about you and your words, and to be able to understand more. And may you strengthen us, Lord, through your words. And this we pray in Jesus' name, amen. So whenever we are meditating on God's word, we always learn from time to time. Kahit nabasa mo na ang isang passage, kapag ulit-ulitin mo, ang dami mo pa ring makukuhang mga nutrients, mga magandang lesson. Kasi ang Biblia ay kinukumpara sa treasures. Hindi ka nauubusan ng treasure. Kaya sabi nga sa Bible, Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Kapag tayo po ay parating nagme-meditate sa Word of God, hindi po tayo lugi. Marami po tayong natutunan at lalo po tayong nagiging wise, Kasi ang Word of God, ang Bible ay full of wisdom. Lalo na kapag tayo ay parating nagbabasa ng Bible. So I would encourage you to always read the Bible daily. Read the Bible. Don't forget to meditate. Are you a better person today? Or are you bitter? Are you better or bitter? Ano ba ang kalagayan mo everyday? Ikaw ba'y lumalago? Marami bang mga problema sa buhay? Marami bang mga kapaitan? Or ikaw ay naging masaya? Ang tanong, are you blessed? Are you blessed? Bakit po tayo looking forward to be a better person? Why we should be a better person? Kasi po, sabi po dito sa verse 7, for the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receive blessing from God. Siguro ang tanong natin, how to be a better person, How to be a better person? Kasi po, winning attitude. We need to have the right attitude. Mahalaga po na meron tayong tamang pag-uugali. Isa sa mga way na tayo ay
you become a better person, not a bitter person. Para merong progress sa buhay mo at hindi kapaitan ang mangyari sa buhay mo. Hindi pababa, but every day you should be a better person. Diba? There should be progress, there should be growth. Di ba sabi sa Bible, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Saan yan? 2 Peter chapter 3, verse 18. Isa sa way upang tayo ay we become a better person is we should be blessed every day. Expect God's blessings. Receive God's blessings, di ba? Sabi nga dito, the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs, meet for them by whom it is dressed, receiveth blessings from God. Now, if you think about it, ang dami ng blessings ng ating Panginoon. God is blessing us every day. If you become positive sa buhay, no? The Lord is blessing always. Pero dalawa pong klaseng tao. Dalawa pong klaseng tao. Yung depende po sa pag-uugali, sa response at sa attitude ng tao kung ano ang pananaw niya sa buhay. Whether he would respond na siya ay blessed or he would look at life with much blessing from the Lord, or titingnan niya ang buhay na maraming problema. Depende po sa ating attitude. Merong isang tao, dinala siya sa isang lugar. Sabi niya, ang ganda naman ng lugar na ito. The same lugar, iba naman ang reaction ng isang tao. Ang pangit naman ng lugar na ito. Depende talaga sa attitude ng tao, ano? Pero ang point dito, mga kapatid, araw-araw ay may pagpapala, may blessing ang ating Panginoon. Ang Panginoon ay nagbe-bless sa atin, pero depende yan sa ating attitude. Kasi pag ang ating tingin ay hindi ito blessing, dalawa ang reaction, we start to complain. And then, pag nag-complain tayo, hindi natin nakita ang blessing ng Panginoon. Pag we start to complain, anong mangyari? Hindi na natin gagawin yung best natin. Diba? Hindi na tayo maging masaya. Maapektuhan tayo, pati attitude natin sa ibang tao, maapektuhan. Maaring hindi na tayo mag-cooperate. Maaring hindi na tayo maging masipag, no? At maapektuhan tayo, hindi na tayo makapag-smile. Anong sabi sa Bible? Binanggit dito sa Philippians chapter 2 verse 14. Do all things without murmurings and disputings. Verse 15, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Ano kayang mangyayari? Ikaw, nag-work ka, nakilala ka sa paligid as Christian, and then you keep on grumbling, you keep on cursing, you keep on being negative. Ano kayang mangyari? You cannot encourage others. At sabihin ng iba, anong klaseng Christian ito? No? You cannot be a good example. You cannot be a light. Now, sabi pa dito, do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights. Lights, liwanag. Liwanag sa sanlibutan. So makita po natin na dito po sa Hebrews chapter 6, dalawa po ang resulta ng response ng lupa, no? O ng mga halaman sa lupa o sa mundong ito pag umuulan parati.
Despite sa ulan, no, kahit umuulan, may mga tumutubo na namumunga at napapakinabangan. Sila'y gulay. Kinakain ng mga tao, nasisiyahan ng mga tao sa kanilang kinakain, ano? Dahil yung mga halaman, no, nag-grow at nagiging pakinabang sa mga tao. Kaya yun ang sabi dito, for the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it. Oft, ibig sabihin often. Ibig sabihin parati. Now daily, the Lord is blessing us, and bring it forth herbs, meet for them by whom it is dressed. Ang iba naman, parang water lily, ang ganda ng mga damit. No? Lalong gumaganda, siging ulan, lalo siyang gumaganda. Ang ibang namang halaman, hindi mo naman pwedeng hanggang tingin ka lang doon, ang iba naman pwedeng kainin. Lalong sumasarap. No? Ganon po ang epekto ng blessing ng Panginoon sa isang tao when he has the right attitude. Lalong gumaganda. Gumaganda yung ugali. No? Pero sa verse 8, but at which beareth turns. Ano itong turns? Mga tinik. And prayers is rejected and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Meron ding ibang mga halaman tulad ng tinatawag na kabuti, mga mushrooms. Merong ibang klaseng mushrooms na poisonous. Nakaka-poison, hindi pwedeng kainin. Kaya nire-reject, no? Hindi pwede ito. Hindi ito pwedeng kainin. Reject ito. No? And is nigh unto cursing, whose end is to be burned. And there are those who, despite that they are receiving blessings, they do not look at the blessings and they keep on complaining. Makita natin dito, napakahalaga po yung ating contentment. Sabi sa Bible, godliness with contentment is great gain. Godliness with contentment is great gain. Kung iisipin lang natin ang blessings ng ating Panginoon, ang daming dahilan upang lumago tayo, upang makamove forward tayo because He has a lot of blessings. Ano? Mali pong attitude na wag na lang tayo magsikap mag-improve, hindi naman ito sa atin. Mali, wag na lang kasi baka mapunta lang sa kanya ang improvement. Mali din yung attitude na ganon, no? Minsan kasi natural sa tao yung pagiging makasarili. Dahil sa pagiging makasarili sa tao, ayaw ng taong palaguin yung bagay na yung nandun sa kanya, no? Dahil sa kanyang pagiging makasarili. Yun makita natin sa tinatawag na parable of the talent. Sa parable of the talent, sa Matthew chapter 25, merong isang tao doon. Merong tao na binigyan ng 5 talento. Meron namang taong binigyan ng 2 talento. At merong tao na binigyan ng 1 talento. Yung binigyan ng 5 talento, naging 10. Yung binigyan ng 2 talento, naging 4. Yung binigyan ng 1 talento, tinago niya sa kanyang sarili. Sabi pa niya, tingnan natin sa Matthew chapter 25. Sa verse 20, and so he that hath received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. He also that hath received 2 talents came and said, Thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. 23, his Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Notice na parehas lang ang sabi ng Panginoon sa kanila.
thou hast been faithful over a few things. Maliit lang pala. At least lamang-lamang lang yung isa kasi 5 ang sa kanya. Yung isa naman 2 lang. Pero kahit maliit lang ang ibinigay sa kanila, sinikap nila. Nagsikap sila, nagkaroon ng progress. Yung 5 naging 10 at yung 2 ay naging 4. Pero itong isa, sa verse 24, then he which hath received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. By the way, before I continue, itong sinabi ng Panginoon doon sa 5 talent na naging 10 at 2 talent na naging 4, sabi niya, thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Ang point dito na ang Panginoon, susubukin tayo sa maliit na bagay bago tayo ilagay sa mas malaking responsibility. Magsimula mo na sa maliit na responsibility, maliit na bagay, Pero ang Panginoon, siya ay nagbi-bless kung tayo ay naging tapat doon sa maliit. Kung doon sa maliit, hindi tayo naging diskontento doon, kundi ginawa natin kung anong dapat natin gawin. Dito sa verse 24, itong nakareceive ng 1 talent, ito naman ang reason niya sa verse 24. Then he which hath received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast, that is thine. Sabi pa niya, I knew thee that thou art an hard man. Stricto ka. Reaping where thou hast not sown. Ikaw ang aani, hindi naman ikaw nagtanim, at gathering where thou hast not strawed. So, naisip niya na, hindi naman ito sa kanya. Hindi naman para sa kanya, so hindi na lang niya papalaguin, Instead, tinago niya ang talent. Para bang ganito yan. Halimbawa, gitara, pinahiram ka, tapos hindi naman sa'yo, hindi mo inalagaan, pinahiram mo pa sa iba, pagbalik ng gitara, sira-sira na yung gitara, pagbalik sa may-ari, wala nang string, Pero kahit hindi sa iyo ang isang bagay, pero kung maging good steward ka, alagaan mo pa rin kahit hindi sa iyo, gawin mo yung best. Pero ang problema dito, this man was just thinking about himself. Nakafocus siya sa kanyang sarili. Kaya ang sabi sa kanya, and verse 25, and I was afraid and went and hid thy talent in dirt. Kaya ang ginawa niya, tinago lamang niya ang talent. Another reason is, he is so afraid. He was hindered sa takot niya. Kaya hindi na rin niya sinubukan ang i-business ito. Itong ibinigay sa kanya na talent. He is so afraid to take risk. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya sa verse 26 is, Lord answered and said unto him, the wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath 10 talents. For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance, but from him that hath not shall be taken away even that which he hath. Verse 30, and cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Balikan natin itong sa Hebrews, So, ma-imagine natin na itong taong binanggit dito ay may kumpara siya dito sa verse 8, tulad sa isang tinik, And then, sabi pa dito, he which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Kaya, makita natin dito, sa verse 30, sa Matthew chapter 25, cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth.
This refers to mga nag-reject sa Panginoon. No? Hindi talaga tunay na manampalataya. Kasi ang Christian at least may pagbabago kahit konti. Merong changes kahit konti. Dalawa lamang yan. When we are so blessed by the Lord, no? Minsan, ang attitude po natin, pag ganon, minsan pag ganon, minsan pag ganon. Pag negative na attitude, pero at least may progress din. No? So lahat ng mga Christian ay merong progress. I think what you know today, anong nalalaman mo ngayon, ay mas greater kaysa nalaman mo noon. Kunti pa lang yung alam mo noon. Di ba? So merong progress. At sa paglilingkod naman, ang tunay na Kristiyano ay naglilingkod. Pero, of course, gusto natin na ma-maximize yung blessing ng ating Panginoon. Kaya, kung gusto nating ma-bless tayo, we need to have an attitude that we are blessed by God every day. We are to look at the blessings of the Lord at sabihin natin, I'm blessed. Diba? Kaya sabi nga sa isang awit, I'm blessed. Diba? Are you blessed? We are to be blessed every day. Kasi hindi po tayo lalago kung hindi po tayo blessed. Isipin natin ang daming blessing ang ating Panginoon. Kahit sa maliit na bagay, napakahalaga maging thankful tayo sa maliit na bagay na binibigay ng Panginoon. At mahirap yung hindi tayo naging faithful sa maliit, tapos gusto natin, Lord, bigyan nyo kami ng mas malaking building. Gusto namin mas malaki. Hindi ka nga naging faithful sa maliit pa lang. No? Pero kung faithful ka doon sa maliit, later on, darating yung time na yung hinihiling mo sa Panginoon ay darating. Ano man ang pangarap natin, that will come to fulfillment. Oftentimes kasi nililiit natin pag maliit na bagay. Saan ba nagsimula yung malaking gawain? Nagsimula naman sa maliit na gawain, di ba? So, makita natin, importante yung ating faithfulness. Kasi kung titingnan mo, kahit isa lang ang contact mo, isa lang nag-attend, lalo na sa mission, isa lang nag-attend, you count it as blessing. At least may nag-attend. Diba? At kung wala mang nag-attend, pumunta ka sa mission field, wala mang pumunta dyan. Pasalamat ka pa rin sa Panginoon at nandyan ka. Lord, salamat. At binigyan mo ako ng lakas at maging faithful kahit walang nag-attend. Ang point dito na ang attitude natin importante na we have the attitude of being blessed and not being yung nag-curse tayo or naging complaining tayo, kundi importante yung ating attitude na blessed tayo. Kasi ang tao po, hindi po nabibless sa isang taong puro complain. Ang tao po, hindi po nabibless at lumalago sa taong puro negative. But if you are positive always, nakaka-encourage ka. Nakakahawa ka sa encouragement. But if you are negative always, nakakahawa ka sa discouragement. Kaya, ang encouragement nagdedepende rin sa paligid natin. Kaya mga kapatid, huwag po natin kalimutan mag-encourage tayo. At yan ay magawa natin if you are blessed. Pag sa bahay pa lang, marami ka ng problema, apektado ka sa problema, pagpunta mo sa church, naapektahan ka, hindi mo na-overcome yung problema. Pagdating sa church, nakasimangot ka pa rin, hindi ka na makapagkumusta. Bakit? Bit-bit mo, nandito ka na, bit-bit mo yung problema, di ba? Sabi naman ng Bible, come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Kung nandun pa sa bahay, nagkaroon ka na ng faith, so pagdating dito, nakasmile na. Pero kung pagdating dito, at least, mali pa rin yung attitude na kung wala kang gana, huwag kang magsamba. Mali yung teaching niyan. Ang tama is, kung wala kang gana, magsamba ka, baka makarinig ka ng Word of God at mabago yung feelings mo. Upo ka pa rin dyan. Huwag kayong, pag wala kang gana, mamasyal ka sa likod, pupunta ka sa tindahan, o saan ka pupunta, hindi ka makinig ng Word of God, mali yung attitude na yan. Kung wala kang gana, umupo ka lang dyan at makinig, at later on, gaganahan ka na, change yung attitude mo. Huwag mong sundin ang iyong
heart, no? Kasi the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ang point natin dito, mga kapatid, God is blessing us every day. And we need to have an attitude that we are being blessed by God. And instead of counting your problems, start counting your blessing. Di ba? Don't count your problems. Actually, minsan, mga kapatid, hindi may iwasan, talagang nakaka-discourage pag sabihan mo yung ibang tao, kamag-anak mo, anak mo, na mga bagay mga bagay na mali, di ba? Pwede mong i-eliminate yan, palitan mo ng mga positive. Sabihin mo lahat ng mga tama. Ito, ganito mga kapatid, para maisip natin ang blessings ng Panginoon. Ito ang ganitong gawin nyo. Ilista nyo yung mga positive na pangyayari sa buhay. Ilista nyo, wag kasi kung ilista nyo lahat ng mga problema na dumarating, lista ka sa utang, ako, laki ng utang. Pero kailangan din nalaman natin anong mga problems natin, ano. Okay, dito tayo sa pangalawang punto, mga kapatid. Sabi pa dito. Okay, tatlong punto lang ito, mga kapatid. Sabi sa verse 9, "But beloved, we are persuaded better things of you." Better things. We are persuaded better things of you. Gusto mo natin maging winner. We must have an attitude na we are becoming better every day. Dapat, we are looking forward to better things. Bakit? Sabi pa dito, we are persuaded better things of you. At sabi pa dito, things that accompany salvation. Alam natin, merong 3 tenses of salvation. Salvation from the penalty of sin, salvation from the power of sin, salvation from the presence of sin. Saan natin makikita yan? 2 Corinthians chapter 1 verse 10. Delivered, tapos deliver, and then who shall yet deliver us? So 3 tenses of salvation. Pero yung salvation from the penalty of sin, para sa atin na mga Christians, nangyari na yon. Ligtas na tayo. Andito tayo sa struggle from the power of sin, makapangyarihan ng kasalanan. Ano ba yung freedom? Freedom is doing things. Freedom is doing right things. You have the freedom to do right things. Sabi ng backslider, sabi niya, kung bakit siya nagbabackslide, kasi gusto niya ng freedom. Gusto niya freedom. Pero actually, it's not freedom, kundi being a slave to sin. No? Sabi nga sa 2 Peter chapter 1 verse 19, they promised them liberty, but they themselves are slaves of destructive habits. No? Naging in bondage sila. Ang sabi sa John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. And then sa verse 34, yung who committed sin is the servant of sin. Now, kapag pag-usapan natin yung salvation from the power of sin, kasi ito po yung problema. Yes, we are saved from the penalty of sin, but in our lives, we have a lot of struggle against sin. Di ba? We have struggles against sin. Ano ba yung sin? Sin is transgression of the law. Kung nalabag mo yung utos ng Panginoon, that is sin. Hindi mo sinusunod ang kalooban ng Panginoon, that is sin. Ginagawa mo, sinusunod mo lang. Ikaw yung nagiging boss sa sarili mo. Hindi mo sinusunod ang Panginoon. Di ba? Nagkakasala ka. Doing your own thing instead of God's will. And oftentimes, hindi tayo lumalago kasi hindi mo nasusunod yung kalooban ng Panginoon everyday. Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Di ba gusto niyang lumago tayo? Philippians chapter 1 verse 6, he which hath begun a good work in you will perform it until the day of our Lord Jesus. Pero may mga bagay minsan na hindi natin na-realize
na yan ang naging hadlang. Bakit hindi tayo lumalago? Bakit we're not improving? Diba? Because ang point dito mga kapatid, dapat you must be a better person today than yesterday. And you must be a better person tomorrow than today. There should be progress sa buhay. Pero merong mga hadlang kung bakit hindi ka lumalago. Ano yun? Minsan, hindi mo na-realize ano yung mga kamalian mo. Or ginagawa mo yung mga bagay na hindi naman nakakatulong sa'yo. No? Or na-enslave ka sa tinatawag na destructive habits. Or it becomes your regular habit na ginagawa mo, pero actually, nagiging enslaved ka na. Ang daming dapat gawin, tapos yun lang ang ginagawa mo. Ang daming dapat gawin para sa Panginoon, tapos naging alipin ka ng mga bagay sa mundo. So, makita natin dito na we become enslaved. And that hinders us. Why? Hanggang ngayon, hindi ka lumalago, hindi nadidevelop yung ability mo sa pagminister, no? Ang time po ay napakahalaga din. Kaya sabi sa Bible, we are to redeem the time because the days are evil. Sometimes we do focus on things that are not so important. Hindi masyadong importante. At merong mga bagay na importante na dapat nating gawin, no? So, ang ibig ng Panginoon na meron talagang progress sa buhay natin. Kaya sabi pa dito ni Paul, we are persuaded better things of you. We are persuaded better things of you. Oftentimes kasi, masyado kasing nililiit natin yung ating sarili. No? Minsan kasi, iniisip natin, parang wala na tayong magagawa. Ganito lang kaliit yung pwede kong magawa. Actually, iba-iba kasi ang paningin ng tao. Some people think na hanggang doon lang yung magawa nila. Pero ako, naniniwala ako, walang imposible sa Panginoon. Kasi the way I look at people, kahit ano man ang edukasyon nila nakamit, as long as they have a heart willing na maturuan sa Panginoon, walang imposible. That they can become great preachers. Sabi, alam niyo po, yung mga tinawag ng Panginoon, they were ordinary people. So you see, ang Panginoon hindi tumitingin sa edukasyon ng isang tao. Pero ang point dito, kung ang tao ay merong heart sa Kanya, no? Kaya nga, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 1, verse 26, for you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called, but God had chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. And base things of the world and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in His presence. Actually, kung manalig lang tayo sa Word of God, walang imposible. God can change a person. God can mold a person. God uses ordinary people to accomplish great and extraordinary tasks. And as long as there are people who are willing na maturuan, willing to give their time, willing to be discipled, kaya nga sabi nga sa Bible, nung tinawag ni Jesus yung mga disipulo, sabi niya sa Matthew chapter 4 verse 19, follow me, I will make you fishers of men. Anong nangyari sa Acts chapter 4 verse 13? Acts chapter 4 verse 13. Sino ito yung mga tinawag niya? Ito yung mga ordinary fishermen. Pero dito sa Acts chapter 4 verse 13, sabi pa dito,
Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled and they took knowledge of them that they had been with Jesus. They were ignorant men. Pero makita natin what a change, no? Nagtaka sila, naging great preacher, naging bold preacher. Walang imposible sa Panginoon. As long na tayo ng mga discipler, ganoon din ang paningin natin, no, sa tao kung sila ay mababago. Handa tayong mag-disciple. We are willing to give our time to teach. At ang sabi sa Bible sa Philippians chapter 4 verse 13, sabi pa ni Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. And sabi sa 1 John 4:4, greater is He who is in you than he who is in the world. There can always be changes in the lives of the believer or the Christians. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, but we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. As long as we are being dependent on the Lord, we keep on meditating, reading God's Word, praying, no, trusting in Jesus, daily there will be changes in your life and God will use you in greater way. Kaya makita natin dito, sabi pa dito sa verse 9, but beloved, we are persuaded better things of you. And this is a good motivation for discipling others. When you are persuaded that change can possibly happen in the lives of others as you disciple them, as you give your time for them, as you pray for them, no? Because we are persuaded better things of you. Sa buhay din natin, isipin natin na araw-araw dapat, daily, merong progress sa buhay natin. Don't keep on doing the same mistakes. Kinakailangan, may mga bagay na ginagawa mo, hindi naman masyadong importante, hindi naman nakakatulong, unahin mo yung mga bagay na mas malaking tulong para ma-reach mo yung goal mo at merong malaking pagbabago. Marating mo yung goal mo. Kasi kung hindi mo gagawin at matadivert ka sa ibang mga bagay, posible yung pangarap mo ay pangarap pa rin. Hindi talaga mararating. But keep doing things that are related to your goal. Make it priority. And then it will happen because nothing is impossible with God. There should be changes sa buhay natin. Alisin natin ang mga bagay na nagiging hadlang sa ating paglago. Parang sa karera, tinatanggal yung mga pabigat para mas mabilis yung pagtakbo. Okay. Ito, last point mga kapatid. We're growing to be a better person kapag ang attitude natin, araw-araw blessed tayo, di ba? We're growing to be a better person kapag we are looking forward now. Persuaded ka na may progress talaga sa buhay mo. You are becoming better every day. And then, this last point is yung you're working by love. No? Sa ating paglilingkod, napakahalaga yung pagmamahal natin sa Panginoon. Working by love. Ano ba yung kaibahan sa work lang at saka labor of love? Kasi yung labor of love, hindi naman yan bayaran. No? Kundi talagang mahal mo. Bakit ka gumagawa? Because you love. And the reason why we are serving God because of our love for God, because He loves us. Kapag ginagawa mo, hindi lang nag-work but you are laboring, it is because of love. That will keep you moving forward. Patuloy ka, hindi ka madi-discourage. Kasi ang reason bakit ka gumagawa because of love, no? Sabi pa dito, which He have showed toward His name, and that He have ministered to the saints and do minister. So, sa Panginoon at saka sa pagministro sa iba, you're doing it by love. Kasi, itong love is our motivation.
Kapag nag-work ka by love, lalo nang maging masipag ka. Sa verse 11, and we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. Di ba yung love? Ano yung partner niya? Faith, hope, and love. Partner din niya yung faith at saka yung hope. Faith, hope, and love sa 1 Corinthians. Kaya pag meron kang love, umaasa, di ba? Kasi merong love. Ang isang punto dito mga kapatid, if you are working by love, of course, hindi ka maging slothful. Kundi magkaroon ka ng patience, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promise. Tingnan natin sa Proverbs, ang pagiging slothful. Ano ba yung ibig sabihin nito? Yung pagiging tamad. Sabi po dito, Proverbs chapter 26 verse 13, the slothful man said, there is a lion in the way, a lion is in the streets. Sabi ng slothful man, yung tamad, sabi niya, may leon sa kalsada. Hindi ako lalabas eh. Hindi ako pwedeng utusan, baka kagatin ako ng leon. Parating may excuse. Alam niyo, kapag ang tao ayaw, maraming dahilan. Pero pag gusto, maraming paraan. Pag ang tao na in love, sabi pa nga nila, no? Mapipigilan pa yung baha, pero yung gugmang nag-uros-uros, di gid mapunggan, no? Mapunggan pang baha, pero ang gugmang nag-uros-uros, di gid mapunggan, no? Ibig sabihin yan, yung ano ba yung oros-oros? Parang siguro parang hangin na malakas o parang alon na malakas, no? So, hindi talaga mapipigilan. Kaya nga, mahirap pag ang tao may in love, no? Di ba? Oo. Kahit magulang sinusuway. Basta sundin lang yung nadarama. Oh. So, pero kung ang Panginoon mahal mo higit sa lahat, di ba, wala makakapigil sa iyo. Hindi na kinakailangan utusan. Iba kasi yung inuutusan pa para gagalaw. Iba yung you are being moved by love, ano? Yung love yung nagmo-motivate sa iyo. Kaya yun ang labor of love. You keep on doing things kahit may nakikita man o wala nakikita because you love it. Para bang sa basketball. Kung hilig ka sa basketball, passion mo yung basketball, hindi ka na utusan, hindi ka mag-basketball ka doon. Kaya hindi na tayo kailangang utusan pa mag-meditate, magbasa ng Bible, magbasa ng Christian books. Hindi na tayo dapat utusan. Kinakailangan nasa love natin yan. But remember, pag meron tayong labor of love, usually, hindi ka binabayaran sa labor of love. Ang nanay ba binabayaran ng anak para padidihin yung anak? Hindi, di ba? That's labor of love. No? Pero kung lumaki na ang anak, dahil naturuan ng mabuti, minahal ng nanay, ganun din ang ibabalik ng anak. Di ba? Makalimutan ba ng anak kung ginawa ng nanay ang kanyang mga responsibility? Ano kayang feeling ng anak kung pinabayaan siya ng kanyang nanay, tinapon siya sa basurahan? Siyempre, di ba, galit na galit sa kanyang nanay. Tinapon ako sa basurahan. Hindi siya pinakain ng kanyang nanay. Ano kayang pakiramdam niya? Siyempre, magrebelde yung anak. Pero kapag labor of love, no? Na-feel ito ng anak, kaya pag may trabaho na yung anak, siyempre makaalala naman yan sa magulang. Di ba? Nakakaalala. Kasi naalala niya yung labor of love. Si nanay, pag magtrabaho para sa akin, o nagsakripisyo para sa akin, hindi yan binabayaran. Pero darating yung time, asikasuhin naman ng anak, yung kanyang nanay, ang kanyang magulang. Ito yung point, mga kapatid.
Sabi sa verse 10, "For God is not unrighteous to forget your work and labor of love." God is not unrighteous. Pag sinasabing unrighteous, righteous yun. Kasi unrighteous eh. God is righteous. Hindi siya masama si God. Hindi maramot si God. Hindi bad ang attitude ni God. Mabait si God. Sabi nga sa Bible, "If you then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more is your heavenly Father." So, ang point dito mga kapatid, when you work by love for the Lord, kapag naglingkod ka sa Panginoon, at kahit hindi ka nakalimutan ka or hindi ka nabigyan, or kahit walang nag-appreciate sa'yo, o kahit wala man lamang pumansin sa'yo, pero ginawa mo para sa Panginoon ng isang bagay, nag-witnessing ka, o ano man ang tulong na ginawa mo para sa gawain ng Panginoon, at kahit hindi yan napansin ng iba, kahit nabaliwala pa, pero ginawa mo out of your love for the Lord. Remember, sabi dito, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kung yung anak nga hindi nakalimot sa magulang, no? Sa ginawa ng magulang sa kanila, kaya nga pag may trabaho na sila, inaalala nila yung magulang nila, how much more si God? Because God is always good. God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kung iti-take natin ang verse na ito, kung panaligan natin ang verse na ito, if we put our faith on the promises of God, remember, sabi sa verse 12, "That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promise." Kung magtiwala ka lang talaga sa Panginoon, lalago at lalago ka talaga. 'Di ba? Kung magtiwala ka lang sa Panginoon, kasi through faith and patience inherit the promise. Magtiwala ka lang talaga sa Panginoon, you become a better person. May God bless His word. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord, for these words. And may you continue to strengthen each one of us and help us to grow in you. And this we pray in Jesus' name. Amen.